Sabi ni Lolet, example mo kasi attorney, wala pang muwang yun eh. Ano wala pa? Ngayon, ano ang definition mo rin, Lolet, ng walang muwang? Kayo lang kasi ang gumagawa niyan. Kayo yung nag-iimbento ng mga ganyan. Imbento mo rin yan eh. Pati yung child tsaka teenager, imbento mo lang yun eh. Ako ang basehan ko yung batas eh. Kasi kayo, kung i-inventoin nyo lahat yan, kayo ang magsasabi kung sino ang may muwang at sino ang walang muwang, o di kayo na lang ang maging judge natin sa lahat. Kayo na lang. Batas nga yung basehan natin dito. Paano tayo gagawa ng maayos na batas? Tapos yung mga yan ang basehan nyo. How will you measure that? A child who has muwang, according to Loliet. Kuha nyo ba yun? Para kayo mga tulfo na gumagawa ng batas na hindi mo talaga mabigyan ng maayos na implementasyon at mga panuntunan kasi nga wala kang maayos na mga paglalagyan dun sa mga gusto mong sabihin. Nagigets ko yung gustong sabihin ni Loliet dito. Tinatry niyang hanapan ng isang objective way para masukat kung may muwang o walang isang bata. Pero yun yung mahirap pa sa ngayon. Wala pa tayong standardized way para masukat kung meron o walang muwang ang isang bata. 'Di ba? Pero gumawa na tayo ng batas dyan and kasama na nga yung juvenile justice law system na kung saan ina-assume natin na ang 18 hanggang 18 pataas meron na at yung 18 or 17 hanggang 15 kailangan pang patunayan yung discernment nila doon sa ginawa nilang krimen. Ilan lang ito sa pwede nating gamitin as sukatan ng pagkakaroon ng awareness o muwang ng isang tao. Cognitive maturity, capacity for informed consent, impulse control, risk assessment, emotional maturity, independence of judgment, and consistency of reasoning. Now, yung may muwang, hindi siya basta simpleng alam yung gusto, may opinion, may nararamdaman, di ba? Ang tunay na tanong, nauunawaan ba niya yung buong kahulugan, buong consequences, responsibility, yung bigat nung gusto nila, in yung long-term effect. Now, bakit nga ba may iba't ibang age limits? Kasi dahil hindi pare-pareho ang antas ng maturity na kailangan sa bawat gawain. Like for example, yung example dito, pagpili ng hobby o kaibigan, pagmamaneho, pagbibigay ng legal consent sa sex, pagboto at pagpasok sa legal contract. And I guess dapat nakapasok din dito yung pagpili ng sexualidad. Okay? So, ilan lang ito sa importanteng points at hindi natin madalas na pag-uusapan pagdating sa awareness na tinatawag, lalo na sa mga ginagawa ng isang bata. Well, hopefully, we could discuss this more on the future and we could have more basic understanding first ng kung paano natin itatrato yung ganitong klaseng topic because this is going to be important lalong-lalo na sa mga next generations. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.